선수가 미조코치 시마녹 선수인데 선수와 톰 오전 미조코치 선수의 3승 경기가 2KO 되겠습니다. 대한민국 기록됐습니다. 1부 Ngayong December 27, 2025, muling yayanig ang lona sa Japan sa pagharap ni Gianriel Casimero at ni Tom Mizukoshi sa isang 8-round featherweight showdown. Ang poster na may temang Fight Day ay hindi lamang isang anunsyo, ito ay isang babala. Sa isang panig, ang pambato ng Pilipinas na si Casimero, puno ng tattoo, matikas ang tindig at may mga matang nag-aapoy sa pagnanais na muling makabalik sa tuktok ng mundo ng boxing. Ang laban na ito ay binansagan na ang paghiganti ng kwadroalas. Para sa mga taga-subaybay ng boxing, ang salitang paghiganti ay may malalim na hugot. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang panalo sa record, ito ay tungkol sa pagbawi ng dangal. Matapos ang mga kontrobersiya at mga nakaraang kabiguan, ang Japan ang napiling entablado ni Casimero upang patunayan na siya pa rin ang alas na dapat katakutan sa dibisyon. Sa kabilang dako ng ring, mga kwento ay nakatayo si Tom Mizukoshi, ngunit sa likod ng pangalang ito ay may pamilyar na mukha na minsan ang nabigay ng pait sa kampo ng Pilipino. Walang iba kundi ang kababayan nito na si Kyunosuke Kameda. Ang pagpapalit ng pangalan ay tila isang bagong balat, ngunit ang estilo ng pakikipaglaban at ang tensyon sa pagitan ng lahing Pilipino at Hapon ay nananatiling buhay na buhay. Sa nangyaring face-off, makikita ang matinding tensyon habang si Casimero ay nakatitig ng diretso na tila binabasa ang bawat galaw ng kalaban. Si Mizukoshi ay nagpapakita naman ng malamig at seryosong aura ang naipagtanggol ang kanyang teritoryo. Ito ay higit pa sa palakasan. Ito ay isang laban ng garbo at determinasyon. Magkakapaghiganti pa ba si Casimero sa lahi ni Kameda na minsan nang naging tinik sa kanyang lalamunan? Uling magiging hadlang ang Hapon sa pangarap ng Pinoy. Ngayong araw, mga kwento, ang lahat ng mga ingay sa social media at mga hamon sa harap ng kamera ay matatapos sa loob ng ring. Ang 8 round na ito ay magsisilbing hurado kung ang lakas ba ni Casimero ay sapat pa rin upang babagsakin ang isang mas batang si Mizukoshi. Ang bawat suntok na ibinibitaw ni Casimero ay may bitbit na pangarap ng milyon-milyong Pilipino na nagnanais na makitang muli ang kanyang kamay na nakataas sa gitna ng Japan. Ang laban nito ay ang kanyang redemption. Sa bawat segundong lilipas, tanging ang tunog ng guwantes o gloves at ang hiyaw ng mga manonood ang maririnig. Ito ang sandali na hihinto ang mundo para sa mga tagahanga ng boxing. Sa uli, isa lamang ang tanong na sasagutin ng laban nito. Kaya bang burahin ng kamao ni Casimero ang pait ng nakaraan o mananatiling hari si Mizukoshi sa sarili niyang bayan? Ang sagot ay malalaman natin yan, mga kwento, ngayong araw. Pero upang tuluyang makuha ang paghiganti at mapatumba si Tom Mizukoshi, narito ang mga armas na dapat ilabas ni Casimero. Ang counter left hook. Dahil si Mizukoshi ay kilala sa pagiging agresibo, dapat abangan ni Casimero ang bawat pagpasok nito. Ang kanyang signature left hook ang pinakamabisang panangga na maaring magpatulog sa kalaban sa isang iglap. Power overhand right. Sa kanilang face-off, makikita natin, mga kwento, na may bintay sa tangkadang Hapon. Ang pagbitaw ng overhand right sa ibabaw ng jab ni Mizukoshi ang magsisilbing kanyo ni Casimero upang basagin ang depensa nito. Body snatcher tactics. Upang mapabagal ang mas batang kalaban, kailangang bumbahin ni Casimero ang katawan o liver shots. Kapag bumaba ang kamay ni Mizukoshi dahil sa sakit ng tiyan, doon na magbubukas ang pagkakataon para sa isang knockout blow sa panga. At pangatlo, ang veteranong ring generalship. Gagamitin ni Casimero ang kanyang karanasan sa maraming world title fights upang pasunurin si Mizukoshi sa kanyang tempo. Hindi siya dapat magmamadali. Hayaan niyang mapagod ang Hapon bago pakawalan ang nakakamatay na kombinasyon. Mga kakwento, kung magagawa ni Casimero na pagsamahin ang kanyang brute strength at ring intelligence, malaki ang posibilidad na makikita natin nakahandusay si Mizukoshi bago matapos ang ika-8 round. Ito sana ang magiging pinakamatamis na redemption para sa kanya, ang talunin ang kalahi ni Kameda sa gitna ng kababayan nila.
Grabe. Under. Ah! Grabe, under yun. Under si Pedro Alas, guys. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay. Thank you. Okay. Ah, kung saan yung pop-up? May na-pop up. Kung saan to? Wala nyo. Under, guys, under. Oh, yeah. Under si Pedro Alas. Makatilaw niyo sa sumpag nga sakit, tagayap kailangan din na rin ang kapalaganon. A few moments later. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.